Magabi sa tanan. Dito maglangan dito sa Luke chapter 6. Luke chapter 6. So mahimo lang ni nato nga opening verse ang Luke chapter 6. Then maadto ta sa Old Testament. Okay na? Luke chapter 6 verse number 12 and 13. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Verse number 13, and when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa gabion. Ug una sa tanan, good Lord God, pasayloa gid kami sa mga makalapasan, especially diri kanako Lord God. Gamay mo ka akong ngayan Lord God, karong gabion na sa pagwali sa imong pulong. Tabangi ako Lord nga ang imong pure nga pulong may mawali karong gabi una Ginoo. I pray Ginoo nga matag-usa diri kanamo abli mo ko kasing-kasing ug unahuna karon and pinaagi sa balaang dugo ni Kristo gyud nga makahugas diri kanamo ug among gihangyo Lord God ang balaang espiritu nga mogiya sa matag-usa nga sayano Ginoo masabtan imong pulong ug sayano mawali imong pulong Ginoo. Amoy tugyan tanan diha kanimo kay wala gid kami mahimo Lord kung wala ikaw sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Giingon diha nga si Jesus Christ before siya namili og apostoles unsay iyang gibuhat pagagabi na. Basahan ako balik ha sa verse number 12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray. Si Christ, Savior siya, gikan siya sa langit, pero unsay iyang gibuhat? Nigampo gyapon siya. And continued all night in prayer to God. Dili lang kay sa makadiyot, mga 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 1 minutes, why minutes. Ang iyang pag-ampo is all night siya. Sure gini nga wala siya natulog. Di pareha na to, ang amen na to, inigkabuntag na. So, mas taas ba itong pag-ampo kay ni Kristo? No? Grabe na to. Pero diri ato, ikuan diri nga, tibuok gabi yun. Nag-ampo si Jesus Christ. Nianto siya sa usa ka mountain. Maingon na to nga, linaw jud kayo. Kay mga tao, aning panahon na, walay suga gani, walay cellphone ni, so matugin na sila sayo. Walay blue lights. Walay night shift ani, except sa mga guards. Nya mga tug man ng mga guards kay nindot kay tanaw-tanaw sa mga kayo ba nga maganana ba. So makatug lang gyapon. Pero si Christ is all night nagampo siya sa mountain. Ngano man nagampo siya because inigkaugma na mamili na siya sa iyang 12 disciples or 12 apostles niya. Unsa ka importante nga mamili sa iyang 12 ka apostoles? Sila ra manggod ang 12 ka buok nga mukuyanap sa iyang pulong. Mo istorya sa iyang kinabuhi nga unsay gibuhat niya sa iyang ministry. So, importante jud kayo nga mamili siya sa mga apostoles nga insakto. Before siya namili, unsay gibuhat? Ning pray siya. Kita mo buhat ta sa atong pagabuhaton matag adlaw, na ba nagihapinan ba na natong pagampo? Or kisira-sira what will be ang atong buhaton. Pero ang gibuhat ni Christ is nagampo siya. Kay kabalo siya kani mga 12 nga akong pagapilion, dili lalim ang ilang trabahoon. Sa akong pagpili ani dapat dili ko masayop. So every important event in Jesus' life, he would take time to go off by himself and pray. So kita ang title ni When We Pray. Mapariha ba ta ni Christ? Nga moadto ta sa usa ka lugar nga sa atong kaugalingon nga atong tagaan og higayon atong kaugalingon ba nga makig fellowship ta diha sa Ginoo. Unya, Jesus was preparing to choose his inner circle, the 12 apostles. So, nag-prepare siya unsa niya pag-prepare? Pinaagi sa pag-ampo. Kita
magkuha tag notebook, magkuha tag planner, mao na to ang solusyon na to. Para makampante atong kaugalingon, dapat naa tay perfect plan nato. Wa kita ningon nga naa na ko'y plano lagi, pero ako ni paagi og pagampo. So make sure that all your important decisions are grounded in prayer. Dapat ang mga importante na to nga mga decisions sa atong kinabuhi, pag panginabuhi na to aning kalibutan na, I hope matagusan na to nga ato nagihapinan gid unta og pagtuo nga pinaagi sa pagampo. Di man ta moampo kung wala pa tay pagtuo sa Ginoo. Di man ta moampo sa Ginoo kung wala tay faith diha niya. Kaya kung naang pagsalig na ito na, diyo, mangnanghit sa Ginoo, Lord, okay na ba ni? Naampo ba ko ni? Or basin, na-driven ra ko sa akong emotion siguro. Mo na ganahan kumukuan, nindot na kay ni, pero wagid ka ni agi sa pagampo. Kay si Christ, Ginoo na gyud na siya, niari sa kalibutan, ning ampo pa. Kita, asa tagikan ka. Gikan ta sa makasasala, salamat lang gyud ta nga nahimot ang righteous, pinagi sa balaang dugo ni Kristo, di pa ginatahapin na ng atong kinabuhi aning kalibutan og pagampo sa Ginoo. So every important decision sa atong kinabuhi dapat grounded diha ang pagampo. So Jesus spent all night in prayer before choosing the 12. So what a rebuke this is to our impulsiveness and independence of God. Nakita basta nakasayko ng atong huna-huna, makaingon ta nga, okay na ni. All in na ni. Ako na ni, mo na ni akong desisyon, pero wag gid ta kaingon, iampo sa kuna. Mananghid sa ko sa akong kuan, creator nako. Mangayos ako peace sa Ginoo. So kung muampo ta, may susama ba ta kang Jesus Christ? Nga gihapinan gid niya every decision sa iyang kinabuhi, iyang hapinan og pagampo. So direta sa 2 Kings. So when we pray, so naay usa ka tawo diri nga nagampo. 2 Kings. 2 Kings chapter 6. I think familiar naman siguro mo ani. 2 Kings chapter 6 verse 13. Nana mo? So when we pray, I hope parihatan ni Christ sa number 1. Unsa gibuhat niya dire? Sa 2 Kings chapter 6 verse 13. When we pray, number 1, seek God. Pangitaon gyud nato ang Ginoo kay ano? Verse 13, and he said, go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Verse 14, therefore sent he thither horses and chariots and great hosts, and they came by night and compassed the city about. Unsa nahitabuan ni? Nay usa ka sundalo gisugo siya sa king nga ipapangita si Elisha. Ya sa dihang nakita niyan si Elisha naa sa Dothan. Familiar man ni nga istorya? Unya sa dihang nakita niya nga naa sa Dothan, sa paggagabi ana gipada dayon. Unsa gipada? Horses, chariots, and great host. So perting daghana kay hadlo kay sila kang Elisha. So unsa kalagot sa king ang iyang kontra ha? And they came by night and compassed the city. Dili lang kay ang balay ni Elisha nga iyang gipuy-an or iyang gistehan, kundi ang tibuok syudad. Gitaliyukan og chariots, horses. Unsa ilang giadto gubat? Usa ka tawo Elisha ra. Pero di na to marara si Elisha. Nga naman, verse 14. Verse 15. And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Verse number 16. And he answered, fear not,
For they that be with us are more than they that be with them. Ang gisik ni Elisha, ang gisik sa iyang servant is ang iyang nakita. Unsay mahitabo nako. Unsay mahitabo namo dire. Pero si Prophet Elisha, iya man gipangita ang kalinaw nga naa niya. Ang iyang gialagaran nga naa niya ang Ginoo. So, makita na to dire nga murag kalmar kay ba? Mas daghan pa man ang kuyog nato kaysa nila. Nya sila ra duha. Siyang servant og si Elisha. Verse number 17, pero diapon bukuan na atong point number 2. See God's deliverance. Tanawa. Verse number 17, and Elisha prayed. Kay gisik niya ang Ginoo, dili ang iyang nakita. And said, Lord, I pray thee, open his eyes sa kaning servant nako, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire. Nalupig ila, chariots sila diri. Kani sa Ginoo kay chariots of fire round about Elisha. Ang nakita sa iyang servant is ang mga chariot nga pisikal. Pero gisik ni Elisha ang Ginoo og iyang nakita daan ang deliverance sa Ginoo. Ila chariots ra nila walay fire. Ang kaniya ko nakita dong ay tanawa dong. Yampo ti ka dong. Nga pakit-on ka. Verse 18, and when they came down to him, Elisha prayed again unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. Si Elisha, nakita na to na yung kinabuhi, puno sa pag-ampo. Na pwede ram ta maingon, Lord, kundi iya to nangunangon ba, patay na mo. Pero, adto gid siya. Padung sa Ginoo gyud. Gipray niya nga makakita ang iyang servant. Gipray niya kung unsay mahitabo sa iyang kontra. Ug nakita niya ang deliverance. Nga sa dihang iyang gi-seek ang Ginoo sa iyang pagampo ug iyang nakita gid niya ang deliverance sa iyang pagampo niya. Nga sila ran duha pero gipadal-an sila og great host, mga kabayo, mga chariots, pero mas grabe ang deliverance sa Ginoo. Unsay mahitabo kung ato hapinan og pagampo ang ato mga desisyon sa atong kinabuhi or atong panginabuhi aning kalibutan na or ang pagkiglakaw nato diha sa Ginoo, unsa kanindot? Nga sa dihang magampo ta, pareha ba ta ni Jesus Christ? Or pareho ta ni Elisha? Ngayang pagsalig, ang iyang gitanaw, iyang gitanaw ang deliverance sa Ginoo, o iyang gipangita gid ang Ginoo. Nagiunsaon sila pag-deliver sa Ginoo. So I hope, when we pray, pray like Jesus. Let's pray. Amahan ng langit nun, dahan salamat Lord sa agabion, dahan salamat Ginoo sa imong kaayo gid sa imong kinabuhi. Salamat Lord God sa nindot kaayo Lord na communication na mo diya kanimo nga pinaagi sa pagampo Lord God nga ikaw maka hatag og mga milagro diri sa imong kinabuhi Lord. Labi na gid Lord sa kaluwasan nga imong gibuhat diri kanamo. Nga ikaw namatay, nalubong, nabanhaw dito sa cross, nga imong gihatag imong kinabuhi Lord God para sa imong mga sala namo. Nga dili kami angayan gani Lord nga mo-worship da kanimo. Pero ikaw nakahatag kanamo og deliverance gid sa among kinabuhi. Tabangi kami Lord nga among gamiton gyud ang pagampo nga makita gid namo Ginoo ang imong mga milagro sa among kinabuhi Ginoo. Tabangi kami nga among mga pagtuo nga mo-grow gyud diha kanimo ug among mga desisyon sa among kinabuhi ug among pakiglakaw diha kanimo. Tabangi kami Lord nga among full dependence gyud naro gyud diha kanimo Lord Jesus Christ. Daghang salamat Lord sa gabion. We pray nga amo na pud andamon namong kasing-kasig unahon na karon
sa pagpaminaw sa imong pulong o sa pagwali ni Pastor Lord God nga imong pure nga pulong may mawali karong gabi una Ginoo. Tabangi kami matag usa amoy tugyan tanan da kanimo in Jesus name we pray. Amen.